Mga ka-TH, welcome back to my channel. Once again, magandang araw sa inyo. And then, Merry Christmas. And then, advance Happy New Year. Ngayon mga TH, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkakaayos ng punong kahoy na ginawang palatandaan ng mga Japanese Army para sa pagtago ng kanilang kayamanan. And then, tuturuan ko rin kayo kung paano yan hanapin or paano hanapin yung deposito or Yamashita Treasure deposit na nakabaon dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat mga TH, kung ikaw pa lang ay bago sa aking channel, baka naman paki-like sa video na ito and then paki-subscribe para naman umabot tayo ng 1,000 subscriber. Wala mang ay tumutulong sa mga treasure hunter, sa mahilig mag-treasure hunting yan sa Luzon area, Visayas at Mindanao. Ingat lang tayo sa exploration mga TH, huwag lang mawala ng pag-asa, tayo din ay makahits mga TH. So ngayon mga TH, ako muna ay magpapasalamat sa walang sawang suporta ninyo. Number 1 mga ka-TH, ang history ng lugar. Kailangan talaga natin alamin yung history ng lugar, kung may naganap ba na Japanese encampment during World War II or during 1940s mga ka-TH. So ngayon mga ka-TH, magsimula na tayo. Itong nakikita natin, yan ay 4 na puno, no? Okay. So, 3 puno na nag-triangle. So, pang-4, yung nasa gitna na nag-triangle na punong kahoy. Kailangan kailangan luma talaga. Okay? Kahit anong klaseng kahoy mga TH, basta yan ay luma. Hindi yan ay naka-triangle. So, yung puno na yan mga TH, ang gagawin natin, susukatin muna natin yung gilid niya dito sa isang puno na yan, and then patungo doon sa isang puno. So and then kailangan kung wala tayong panukat, kailangan gagamitan natin ng lubid yan mga TH para ay yan ay maka-align, kasi yan ay naka-engineering method, hindi po ito bintot-bintot lamang ha. Okay mga TH, sukatin natin bawat dulo ng punong kahoy. Yan ay same, no? Okay, pareho yan ang sukat. Yan ay sigurado na talaga na may nakatagong kayamanan dyan. Okay mga TH. And then yan ay double deposit mga TH ha. Okay. So magsukat din tayo sa gilid dyan, patungo sa sa isang harapan ng isang puno. And then yan ay missing code yung isa. Yan ay big deposit dyan ha. Okay mga TH. So, kailangan gamitan talaga natin ng lupid. Sukatin natin para sa ganon malaman natin or makita natin yung intersection point niya mga ka-TH. So, pag ganyan mga TH, alam na natin kung saan yung deposit. Diyan mismo yung sure deposit ha. Okay. So, huwag kayong diretso-diretso mag-ukay ha sa triangle. Okay mga TH. And then, dyan sa gitna ng triangle or square, dyan yung quick deposit ha. Okay mga TH. Then pangalawa, itong nag letter C na formation. And then yan ay isa din na gawa ng mga Japanese Army na ginawang palatandaan ng sa pagtago ng kanilang kayamanan. Ulitin ko, kailangan century 3 yung mga punong kahoy na yan. Mga kadalasan yung mga Japanese Army yung nagtanim, si matagal sila dito sa ating bansa mga ka-TH. Then pinili nila yung maasahan na punong kahoy na hindi madali na mamatay kahit init. Isa yung baliti tree, kahit anong kahoy basta hindi madaling mamatay. Then yung letter C mga TH, tandaan niyo yan ay enclosed. So nasa gitna talaga yung deposito o Yamashita Treasure Deposit.
And then by the way mga TH, itong pinapakita ko sa inyo na mga punong kahoy, example lang po yan ha. Okay mga TH, yan na lamang ay example kasi wala tayo sa actual. And then itong tatlong puno na nag-triangle, alam naman natin lahat kasi yan ay pinaka-common na. Pero meron ding mga ibang treasure hunter pag makita ng triangle na puno, doon sa gilid maghukay, hindi sa gitna. So hindi kasi alam po ninyo mga TH, hindi analyze itong sa atin kasi yan ay naka-engineering method mga TH. So kayo maniniwala sa analyze lamang ha mga TH. Kung may kumpas kayo, gamitan niyo yung kumpas. So gamitan niyo ng metrosyan o sukatin niyo sure deposit na yung nasa gitna ng nag-triangle mga TH. And then kung makita tayo sa actual na parehong puno na nag-triangle and then pareho din yung sukat, parehong klaseng puno, yan ay sigurado na talaga na may laman yan mga TH. Then kung multiple deposit naman, bawat puno mga TH, bawat puno may laman yan kung multiple deposit, pero yung sure deposit nasa gitna talaga. Same lang sila, yung same lang yung triangulation din itong apat na puno na nag-square, no? Okay mga TH, din pareho ng sukat. Ang gagawin natin, sukatin natin bawat gilid itong isang puno patungo doon sa isang puno. Yan ba ay same ng sukat kung susukatin natin lahat. Yan ay kagaya din yan ng naka-triangle na puno. So nasa gitna pa rin yung deposito. And then itong apat na puno mga TH na unequal distance o hindi pareho ng distansya o hindi pareho ng sukat mga TH. Sukatin natin yan bawat dulo. Yung tatlong puno pareho ng sukat yan. Then pang-apat na puno mga TH dyan sa bandang ibaba, hindi yan pareho ng sukat mga TH. Yan ay unequal distance, hindi pareho. So alam niyo yung mga Japanese army, kung matalino tayo, mas matalino sila. So kung ano yung sukat ninyo sa doon sa tatlong puno, yan yung isukat ninyo papunta sa isang puno, and then gamitan ninyo yung lubid. So dyan yung intersection point niya. Kumbaga yung isang puno ay coordinate lang niya, lock point mga TH. And then pang last mga TH, itong naka circular formation na punong kahoy, yan ay naka circle and then nasa gitna yung deposito. And, tandaan niyo mga TH, pag makita kayo ng ganyan, huwag niyong tirahin ha, huwag niyong hukukayin, maghanap na lang kayo ng iba. Sekreto na yan, huwag niyong galawin yan mga TH. And then mga TH, ako muna ay magpapaalam sa inyo, hanggang dito lang muna. Then by the way mga TH, kung nagustuhan mo ang content natin, paki-like, and then kung ikaw pa ay bago sa aking channel, please subscribe. And then mag-comment kayo dyan sa ibaba mga TH. Then maraming salamat po. Ingat kayo lagi.